Tinanong ko sa Guagua yung ministro, sino ba ako yung tinutukoy sa 4:4 ng ikalawang Korinto? Sinagot ako si Satanas, sabi niya. Basahin nga natin yung 4:4. Nabinulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sugilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, yung si Satanas sa Biblia, tinatawag siya na Diyos ng sanlibutan. Tanungin mo sa iglesia ni Mana, payag sila na si Satanas, Diyos ng sanlibutan. Payag sila ron. Hindi sila tututol doon na ang tinutukoy na Diyos ng sanlibutan, si Satanas. Eh bakit si Satanas pumapayag silang tawagin Diyos? Ba't si Kristo ayaw? Nakita nyo logic mga kapatid? Totoo ba na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan? Tinatawag ba siyang Diyos? Tinatanggap ba ni Manalo? Eh bakit si Kristo kahit kapirasong buwang ng pagka-Diyos ayaw mong bigyan? Masyado malaki galit mo kay Kristo. Masyadong malaki galit kay Kristo. Walang ka-chance si Kristo. O, eto pa. Pilipos 3:19. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay tungtihan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Bantian, tinatawag na Diyos o hindi? Tanong, may dumidiyos ba sa tiyan? Meron. Sa pera nga, may dumidiyos Tamo? Ang sabi ng Biblia, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Bakit tinatawag na yung tiyan ay Diyos nila? Ano ba ginagawa nila sa kanilang tiyan? Kaya tinatawag na yung kanilang Diyos ay kanilang tiyan. Pakinggan nyo sa 16 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya pala tinatawag na yung kanilang tiyan, ang Diyos nila, dun sila naglilingkod sa kanilang tiyan. Hindi si Kristong Panginoon ang pinaglilingkuran nila, kundi ang kanilang sariling. Kaya ang kanilang Diyos, ang kanilang tiyan. Sabi ni Pablo, yung bantiyan, Diyos o hindi? Kakatuwa namang tinatanggap mo yun, tiyan Diyos. Tinatanggap mo si Satanas Diyos ng sanlibutan. Si Kristo, kahit kapiraso, ayaw mong tawagin Diyos. Anak ng Diyos yun. Ang anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos na Diyos, ayon sa Biblia. In what premise it was said, doon mo ang alamin. Ang sabi ni Kristo, nakatingala siya sa langit, Ama, makilala ka nila isang Diyos na tunay. O, okay naman yun, di naman tayo tutol doon nakatingala siya sa langit Nasaan siya? Nasa lupa. Ano siya nun? Nagkatawan tao. Hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos nung panahon na yon. O anong sabi niya? Makilala ka nila iisang Diyos na tunay. Tama, very good. Bakit? Hindi naman siya nagpapakilalang Diyos noon dahil nasa pagkakatawan tao nga siya at siya noon ay hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Tama o hindi? O nakasulat gusto niyo basahin natin Basa. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi ba kung sino man niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tao ba yun? Nakitulad lang
kayo naman, nakitulad lang, ginawa nyo ng tao. Nasaan yung Diyos? Hinubad yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Ngayon, sabi niya, nakatingala siya, makilala ka nila Ama, iisang Diyos na tunay. Wala tayong usapan doon. Tama yun. Bakit? Nasa panahon siyang hinubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos at siya'y nagkatawan tao. Ang tanong ko po, bakit nung nangangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya naituro na siya ay Diyos? Hindi naman yun ang mission niya, iho eh. Ang mission niya, ipakikilala niya yung Ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatutuo sa aking sarili, ang aking patutuo hindi katotohanan. May ibang magpapatutuo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung Ama. Ngayon, yung Ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano pakilala sa kanya ng Ama? Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, O, sabi nung Ama sa anak, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. sabi nung Ama, yung anak niya, Diyos eh. Kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, ano ba ang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na dapat ang humahanap ng kalwalatian niya kung sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo. Sa mga kapatid, pag sugo ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugo sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya'y Diyos. O, tutol ka ba ron? Pakinggan mo, nung sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, Oo. na alipin at apostol ni Jesucristo, na nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. God our Savior, who is Jesus Christ. Nililiwanag eh, ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Pablo, anong sabi? Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag si Kristo yun eh. Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung nasa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya Diyos. At di naman katakatakal sabihin siya Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh. Siyempre, Diyos ang may anak. Diyos ang anak. Tao ang may anak. Tao ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Di ba? Kalagayan ng tinutukoy doon. Eh kayo, kung bigyan kayo ng argumento ng liligaw kayo, bakit pagkabay ka anak ng presidente, presidente na? Hindi naman kalagayan yung presidente tungkulin. Di ba? Ang kalagayan, tao, anghel, Diyos. Yung anak ng Diyos, Diyos. Yung anak ng Espiritu, Espiritu. Yung anak ng tao, tao. Ganun lang yun. Kung pipilosopyahin. Kasi ang gusto nila ganito eh. Ang isda ay lumalangoy. Si Pedro ay lumalangoy. Kaya si Pedro ay isda. Yun ang kanilang pinusopya. Para man pagka lumangoy ka, isda ka na. Di ba? O di ba, ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, kaya tao, dahil daw, iisa lang daw ang Diyos. Ang Ama lang. At yung Diyos na yung Espiritu. Kaya yung daw Diyos na yung Diyos, yung Espiritu, si Kristo raw hindi Diyos dahil may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Maling argumento yung ginagawa sa inyo ng... Alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia yung ibabaw. Yung ilalim di nila nakuha. Miro mo, si Kristo raw, nag-umpisa nung ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nag-umpisa raw si Kristo nung ipanganak ni Maria. Samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandun na yung anak ng Diyos. 17:5. 17:3 yung tinanong mo sa akin, ano? Ikoma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang Aking tinamo sa iyo
bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo, past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tamo? Di wala pa sanlibutan, meron ng anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles. Ayun pong yung nasa 1 Gs 9 po. 19? Yung Sabi ni pagpasok Kristo, po kayo. ako ika ang pintuan ng mga tupa. Sino man pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas. At papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ano papasok saan? Kay Kristo. Kay Galdagad papasok ka kay Kristo. Kayo naman. Ano si Kristo? Pintuan.